Kasi kagabi, simpak. Papa, di ba yan na yung simpak niya kasi daytan, limbagam almang alaag. Huwag makakalimutin si Claire. Yung nga, sinong tawagan niya. Mamatay mga animal dahil dyan sa plastic na yan. Isa lang yun. Yung mga ano, prepare na. Okay. So, wala pa yung mga bisita. Bakit parang mahangay? Oo. Okay, yung mga isa na pa, so pasok na po tayo. Okay, ay, babasa na tayo. Excuse na, para maaga tayo umuwi. Ha? Alla 10 meno. Sono ancora le 9, ci sono tutti. E perché ancora non si è cambiata? Perché stamattina perché mezzanotte ci ha cambiato. No, dai. Quando cantano pumasok na po tayo. So, umana tayo na mga buwan po natin. Wala po ng mga Katansaro. Saan mo mga Katansaro? Nakamal ko ito, nakakalayo. Hindi natin nakatalo sa pagkikita nito. So, pangalawa, yung sa Posensa. Ay, ito na sila lahat. Ay, church sa Palermo. Sa Relby. Kaya sana Natanya. So, pag-ibig natin ang Panginoon, tunay na napakabuti niya sa buhay natin. Tunay na isang biyaya talaga na tayo kuya makasama sa kanya sa araw na ito. Tunay na dahil sa kanyang ginawa, tunay na sa araw na ito, yung week na ito, tunay na nakita po natin, no? Pagmasdan po natin, sineselebrate po natin ngayon yung kanyang pagkamatay, pagkabuhay sa araw na ito. Kaya purihin natin Panginoon na tunay na dahil sa Kanya, tayo pinagsama-sama ngayon at itaas po natin ng Kanyang banal na pangalan sa pamagitan ng mga awiting papuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, so tumayo po na tayo lahat at awitin po natin tunay na Diyos. No? Tunay na siya yung tunay na Diyos. No? Kung isipin po natin, kung mabasahin po natin yung Biblia, so in the beginning, tunay nga na napakilala na siya napakilala na siya at maging sa John, no? In the beginning and sa Revelation, no? Tunay nga na pinakilala niya na tunay nga siya yung tunay na Diyos, no? Yung Alpha and Omega. Kaya hindi po natin, tunay na Diyos.
Pastor, nervyos. sapagkat ikaw lamang ang Diyos na buhay na sinasamba at Espiritu sa katotohanan. Purihin ka sa iyong katangian at tunay ka ang Diyos na mapagmahal, mapagminta. Ikaw po ang Diyos na mapagpasensya, Diyos na perfect. Papasalamat po kami, Ama, sa biyaya mo sa aming buhay. Ngayon po, Panginoon, salamat po sa biyaya mo sa yung mga hinirang sa DPF. Katanya, Panginoon, na pinagkaluban mo, hindi, Panginoon, na isang taon, Panginoon. Salamat sa gabay, patnubay mo sa 22, Panginoon, na anniversary, Panginoon, ng inyong iglesia dito po sa Katanya, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo. At gayon din po, salamat po kami sa patnubay, gabay niyo sa pagbibiyay, Panginoon, na kami po ay nakarating na manalhati, ligtas, Panginoon. Salamat po sa patuloy na presensya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong lahat pong mga hinirang mo, Panginoon, at sa salamat po, Panginoon, sa Panginoon. Patuloy mong iningatan ang iyong mga hinirang, Panginoon. Salamat po, Lord God, bago po namin tuluyang umayos sa aming pagsamba, at sama-sama aming pagsamba sa iyong, Panginoon, humingan ng paglilinis. Nalayan po namin, Panginoon, na nawa po, pangunahan mo po gawain ito, ang aming selebrasyon, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. Dalayan po namin na pangunahan mo po, Panginoon. Sana po, Panginoon, ay higit sa lahat sa misahero na iyong gagamitin sa araw pong ito, gabayan mo, bigyan ng katalinuhan, Panginoon. At gayon din po sa lahat, Panginoon, ay makikinig, Panginoon, bigyan mo po ng kamunungan, mga bumulas ng ang mensahe na aming tatanggapin, ay aming maunawa na sa iyong Panginoon. Sa kabuuang gawain sa hapon ito, Panginoon, kayo nawang manguna, ikaw nawang maghari sa bawat sa amin, Panginoon. Nawa po, ikaw lang po ang aming paralan, may tataas sa araw pong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Evangelista, per me all'inizio era soltanto una religione, quindi ci dovevo andare obbligatoriamente, grazie a miei, ma c'è una grande differenza tra cattolico e evangelista, questo è sicuro. Infatti mi ha aperto gli occhi, mi ha cambiato veramente la vita, non solo fisicamente ma anche spiritualmente, interiormente. Infatti, se non fosse stato per mamma che mi ha obbligato ogni domenica a venire in chiesa, non sarei la persona che sono ora. Quindi la ringrazio molto. Ringrazio come sia pastore sia youth, a quelli che mi circondano, di avermi cambiato, di avermi fatto riflettere su come vivere la vita. Perché all'inizio era tutto fumo, alcol, bere a età di 14 anni, scusa mamma. e quindi vivere da, come si dice a Palermo, scapazzati, senza un obiettivo nella vita. Ma ora, tramite gli insegnamenti di pastore, ho imparato che nella vita c'è bisogno di un obiettivo e che anche tra tutti gli struggle, soprattutto a scuola, no? Ultimamente c'è molto stress, soprattutto perché sto ripetendo l'anno
E nonostante io stia ripetendo l'anno, vi trovo ancora infatti i voti non sono granché, i professori li ho cambiati, molti sono severi, molti già pensano all'università e quindi è molto difficile continuare, diciamo, a continuare questa strada mia per la scuola. Infatti, quando c'è stato il ricevimento, la coordinatrice della mia classe ha detto a mamma che forse non riuscirei, non sarei riuscita a passare di nuovo quest'anno. E quindi questa cosa mi ha demoralizzato molto, perché nonostante tipo tutto il giorno che studio, il fatto che io studi anche la notte e che ci impegno molto, molti, ma soprattutto io me stessa non credo più e non riesco che non possa passare l'anno, ma perché è quello che voglio, ma non riesco, diciamo, a compiere quell'azione. Molti mi hanno detto di pregare, di leggere la Bibbia e di fidarmi del Signore. Però alcune volte c'ho i miei dubbi sul piano di Dio. Capita, soprattutto perché quando passiamo un periodo buio, pensavo che non ci sia uscita, che non ci sia luce, però se nel piano del Signore ci dobbiamo salvare. E voglio ringraziare anche per il fatto che, appunto, per questa cosa io abbia fatto molti sbagli nella vita. Solo ora mi sono accorta del fare la cosa giusta fa davvero male, perché puoi fare tutti gli errori che vuoi e fare la cosa giusta, però comunque fa male. E nonostante tu sappia che è la cosa giusta, non so, voglio ritornare alla vita vecchia, però poi penso, wow, però guarda i miei obiettivi, guarda come sono ora, perché devo ritornare indietro? E mi ha fatto riflettere molto il fatto che molte persone mi hanno ispirato molto a seguire la via del Signore, perché guardando i loro risultati mi sono accorta che se loro riescono, perché io no? Quindi io spero e continuo, perché ora sto seguendo una strada diversa da quello che stavo seguendo, e l'obiettivo, diciamo, di quest'anno, almeno per fine dell'anno, di riuscire, diciamo, a non subito diventare un figlio di Signore, perché quello lo sono, però soddisfare il nostro Signore con le nostre azioni, nonostante i peccati che abbiamo commesso nel passato. Lui è così buono da perdonarci, e quindi nonostante io dimentichi di credere in Lui su cosa sta facendo nella mia vita, io spero di farlo, spero di farcela, di continuare a vivere nella strada del Signore. Nulla, grazie. Maraming salamat sa kanyang pag-iingat sa ating mga
anniversary ng tatay. So ang awit na ito ay nandun ko para sa Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. And sa lahat sa ating behalf of the Synod Prince at mga apostles, so ibigyan ko yun sa awitin. Ewan ko kung gusto ko mo dito. Pero may sana daw. No? Salamat sa Panginoon. Tunay nga sa mga ragazzi, tunay nga na before na continue yung pag-aaral nyo, kailangan piliin yung mabuti no, kung ano talaga yung gusto ng puso. Kasi mahirap talaga tulad ng naranasan niya. So kailangan mag-decide ka talaga kung ano yung gusto ng puso. Kaya salamat sa buhay ni Julian. Tunay nga nung bata sila, malilit sila, ang likod nila. Pero salamat sa Panginoon na tunay nga dahil sa kabay ng piyesa, so pag-aaral, so lumakas sila ng mabuting anak. Amen. So ngayon, handa po natin yung ating mga sarili at tawagin na natin yung ating pastor, no? Ang bibigay ng mensahe, si Pastor. Sino? Reaching God towards ito eh. Di pa naman kayo gutom. Diba? Two-part kasi siya, two-part. Kaya huwag kayo mag-alala. Diba? Hanggang ngayon, dahil nga, so December, January, February, March, 4 na buwan. 4 na buwan pa lang akong pastor. Diba? Hanggang ngayon, laging pinapaalala sa akin ng Diyos, pastor ka na, Anton. Pastor ka na. Sinasabi niya sa akin, dahil sa totoo lang, marami pa akong dapat malaman. So, kaya nga, sabi ng Diyos sa akin, kung hindi kita gagawin pastor, sabi niya sa akin, hindi mo malalaman ang lahat ng salita ko. Hindi mo ako makikilala ng lubos. Hanggang dyan ka na lang. Parang yung pinapahiwatig sa akin. Dahil nga, nung di pa ako pastor, sa totoo lang, kusi-kusi pa, kahit na nagkuhan na ako ng mensahe ng Diyos, nag-preach na ako. Pero ganun pa rin ako. Pero sabi ko sa Diyos, sabi ko, kung gagawin mo akong pastor, sana bigyan mo ako ng lakas pa. Hindi lang sa physical, hindi sa spiritual ko. Kasi kung magkakaroon ako ng sakit, hindi ako maglilingkod sa iyo ng ganun katagal. Sabi ko sa kanya. Ganun din sa pamilya ko. Ikaw magbigay sa kanila ng lakas, sa mga anak ko, sa asawa ko. Dahil kung mawawala mo sila, kung magkakasakit mo sila, alam mo yung mangyayari sa akin. So, baka maghihina ako, baka hindi ko pagputulog. Ganun din sa pangangailangan ko, sabi ko sa kanya. Ikaw ang magbigay ng pangangailangan ko. Dahil kung maglilingkod ako sa iyo, kailangan ko ng oras. Sabi ko sa kanya, kailangan kong oras. Kasi hindi naman okay. Sabi ko sa kanya, kailangan ko oras. Kasi hindi naman ako ganun katalino. Hindi ako ganun na katyaga mag-aral. Kaya sabi ko, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng lakas. Kaya nga, binigyan ako ng oras. So yung trabaho ko, nag-menu na siya. Nag-menu na, bali 3 beses na lang sa isang linggo. Binigyan talaga niya ako ng oras. Yung amo ko, paghapon, nagkasakit pa. Hindi ko alam. Kaya yung paghapon ko, kaya naging 3 beses na lang ako yung aking trabaho. Pero salamat na binibigay yung kalakasan sa asawa ko na talagang siya lang nagtatrabaho na. Siya lang nagtatrabaho. Yun ang binigay ng Diyos sa akin eh. Bumili ako, binigay sa kanya. Diba? Okay, kaya nga sa akin buhay, kung di nyo kilala, ako nga pala si Anthony, Cesar Anthony. Mahiyain, nagtagal. Nagtagal ako sa pag-aaral. May master din ako, nag-degree rin ako. Diba? Master in Tongkit, saka degree in Pusoy-Dos. Diba? Hindi ako naging valedictorian para magsalita sa maraming tao nung high school. Hindi ako naging sumbaute
nung college, di ba? Para magsalita sa harapan ng mga tao. Hindi na ako naging politician para magsalita sa mga tao. Ang Diyos pala gagamitin ako sa umagang ito para magsalita sa ganitong karaming tao. Diba? Kaya nga sa umagang ito, so pinagbibigyan natin yung Easter Sunday. Diba? Dapat nga, sa araw na ito, mas magsaya tayo. Diba? Magsaya tayo. Kaya mas pinahalagaan nila yung December, yung birth of Jesus Christ, kaysa sa ngayon. Diba? No, Pasko, Merry Christmas, Merry Christmas. Di ba naghahalik ka pa, subukan pa, panayang bate. Pero yung Easter, na mas mahalaga sa Pasko, titignan natin, dahil si Jesus Christ nung pinanganak, wala pa siya nagagawa. Pero nung muling nabuhay si Jesus Christ, marami siya nagawa. Bakit kaya mga tao? Dahil napaka-importante ang Easter Sunday. Sabi nga, kung di natupad ang pagkabuhay ng Diyos, malamang nasa impyerno tayo. Sa impyerno tayo. Mababasa natin dyan sa 1 Corinthians, buksan nyo na lang. Pagka sa bahay kayo, sa 15:40-35. Diba? Napaka-importante yung pagkabuhay na kasi kung di siya nabuhay, hindi matutupad ang kasulatan. Diba? Kung hindi nangyari ang kasulatan, diba? Ibig sabihin, para tayo sumamba sa tao. Hindi mangyayari yung pagkabuhay ni Jesus Christ, wala tayo. Sa kamatayan, tayo mapupunta. Kaya sa introduction natin ngayon, bakit nga ba napaka-importante? 5 reasons why. Diba? Laki naman kasi. Taas ka. Para 5 reasons why the resurrection important. Diba? Sige, tawa lang kayo ha. Kasi 2 oras tayo. Para magising kayo. Okay? Una, big victory over death. Pasensya na kayo pag yung English ko babalik-balik ko. No? Because I have my wife, a teacher in English. If you want to gusto nyo magpatulong, mura lang naman. Okay? Ibig sabihin dito, natalo ang kamatayan ng pagkabuhay ni Jesus Christ. Sabi nga, buti na lang nilagay ko dito sa verse. Okay, sabi dito, 1 Corinthians 15:55-57. Parang dito may kayabangan si Ipan sa Apostol Paul eh. Sabi niya, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Apostol, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi ni Apostol Paul dito, binigyan tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng natalo ang kamatayan. Natalo ang kamatayan. Hindi na natin kailangan matakot o mabuhay sa kamatayan. Tayo, natatakot tayo mamatay. Bakit? Sakit eh. Diba? Hindi mo alam, sa hospital ka, mawagay ka, yung pugyuting ka, papakain. Diba? Normal yun. Normal yun na masaktan tayo, masakit pumatay. Totoo. Pero hindi na tayo kakabahan. Pag tayo namatay na. Dahil nga, diba? Natalo na ang kasalanan ng pagkamatay ni Jesus Christ. Diba? Sa sandaling tayo ay pumanaw, hindi na tayo kakabahan. Pero binigyan na tayo na buhay na walang hanggan. Kahit na dumating si kamatayan, si kamatayan sa harapan ko. Sa buhay ko, siyempre yun ako na dati sa mga ibang church, si kamatayan, totoo yun sa akin. Kasi mismo sa Taiwan din, tatrabaho ako, mismo nasa harapan ko, si kamatayan. Nakataklob siya, tapos may dala siyang
Oo, yun. Kaya, talagang nilalabanan ko. Gusto kong gumising, parang binabangungot na ako nun eh. Di ko makakalimutan yun. Dahil nga, parang nga sabi niya, alay ka na, sumama ka na sa akin. So ako nilalabanan ko. Kasi mag-isa lang ako talaga dun. Mag-isa lang ako sa isang kwarto na sa factory sa loob. Talagang hinihila niya na ako. Pero nilabanan ko at nag-isip ako. So meron din kwento dyan. So, sabi ni kamatayan, Pastor Jun, kukunin na kita. O maraming Pastor Jun dito, ha? At baka yung mga Jun pa dito, baka yung pa yung maging pastor. Sabi niya, kukunin na kita. Ikaw unang-una sa listahan ko. Sabi ni Pastor Jun, sandali lang. Sabi niya gano'n, sandali lang. May gagawin lang ako. Mabuti pa, ipagtitimpla kita ng kape. So kumakanta, sabi nagtitimpla ng kape. Kumakanta ha. Dalawang Pastor Jun na kumakanta dito. Kumakanta. Tapos nilagyan niya, maloko yung Pastor Jun na to. Nilagyan niya ng pagpatulog. In short, nakatulog. Nakatulog to si kamatayan. Nakatulog siya. Tapos nung pag-iising niya, sabi niya, ay, nakatulog pala siya, ilipat niya ngayon yung pangalan niya sa hulihan, sa listahan niya. Sa unahan, una siya ngayon ilagay niya sa hulihan. Pag-ising ni kamatayan, sabi ni kamatayan, napakabait mo naman, Pastor Jun. Ang galing mo pa kumanta, napapanood mo ako. Sa bait mo, mauuna na yung listahan ko, sa hulihan na ako magsisimula, hindi ko sa unahan. Example lang yun, ha? Okay? Pero pa man, sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ, sa mga hindi pa namamapalataya, gusto nyo, pagkamatay nyo, ay mapunta kayo sa itanan. Katapin nyo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior. And then, number 1 pa lang yan. Number 2, new life. New life. Ano ba ibig sabihin ng new life? Yung mabait na ako. Yung loko-loko ka dati, magiging mabait ka na. Ganun ba yung new life? Sabi dyan, new life, ibig sabihin, abundant life, o kaya about Jesus Christ. Siyempre, new life, ibig sabihin, kung babaho ka na, ibig sabihin, yung pumumuhay mo ay patungkol kay Jesus Christ. Lahat ng ginagawa mo ay tungkol kay Jesus Christ. Yun yung new life na sinasabi. Sabi nga dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na bago. Lahat ng gagawin mo para sa itataas ng ating Panginoon. Lahat ng gagawin mo para kay Jesus Christ. Number 3. Uy, ang bilis na ito ba? The promise of new heaven and earth. Diba? Lahat ng naniniwala na namatay sa Diyos, ang Diyos natin, at nabuhay, ay magkakaroon ng new heaven and new earth. Diba? Kakaroon ng eternal life sa palataya. Verse 3, sapagkat pinili ko na sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Tulad na sinabi sa kasulatan, verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. Kaya nga, brother, sister, tulad ni Pablo, sabi nga, pinangaral niya yung magandang balita. Alam na natin ang katotohanan ng buhay. Alam na natin yung kaligtasan. Ngayon, ang Diyos gusto niya ipangaral natin yung kanyang salita. Yung magandang balita. Gusto niya maglingkod tayo. Diba? Hanapin yung mga nawawalang tupa. The lost sheep, the lost soul, the lost people, the lost one.
or yung mga nawawala, the lost. So, Diyos dakila at Diyos na bulan. Lord God, salamat sa umaga na ito. Salamat sa araw na pinagdiriwang namin, Panginoon, ang muli mong pagkabuhay. Na tunay nga, Panginoon, Ikaw ang nagpili sa amin ng buhay. Ikaw ang nagpili sa amin ng pagka-familiar tayo. Pili mo kami ng bahay sa iyong kalangitan. Salamat na napagtagumpayan namin ng kamatayan dahil sa iyong pagkabuhay. Salamat sa bawat isa na nandito, Panginoon. At salamat din sa 22 years na gabay mo sa Church ng Catania. Na naway patuloy na ikaw ang buhay sa kanila. Ikaw ang bigay sa kanila ng pag-ibig, ng unity sa bawat isa. Ganon din lahat ng Church, Panginoon. Sa bawat kapatiran na nandito, Panginoon, bigyan mo kami ng pagmamahalan, unity sa bawat isa. At ganon din, Lord God, dalayan ko, Panginoon, ang bawat isa nandito. Naway buksan mo ang mga puso, mga isipan namin. Ilayo mo po kami kung ano may naiisip namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At naway, Lord God, sa mensahe mo, ipapayag ko, Panginoon, ang gagaling sa iyo, Panginoon. Na naway bigyan mo ako ng katalinoan, kaunawaan, Panginoon. Na naway itong mga mensahe mo, at may kasimplihan lang po. Na naway ito'y matanin po sa bawat isa. Salamat, Lord God. Naway, pangalan mo lang ang kataasan mo. In Jesus' name pray. Amen. Okay? Sabi niyo siya, 2-part to. Okay, outline natin. The Son is asking this. Ang dami niyo ng followers. Oh. Pati nga si ano din, si Lisa. Oh, syempre. Kinuha, pinigay mo na yun. Ano to? Nasa cellphone niya sa'yo. Ay, video ba yan? Pati akin para masahan. Pinagkakawa ng lakan ng makita. Di mo malang pinasadahan. Ay, ko naman yung ganyan. Ay, ate, sinabi lang siya.